Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang 4 na news kupero. Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Welcome, 4 Alas! Thank you. PRTV family. Salamat. So, sa aming mga manonood, nakita nyo naman, walang iba kundi si Senator Bato. Ay nagbigay sa amin ng cake. Welcome sa amin dito, sa aming bagong tahanan sa PRTV. He comes bearing gifts. Bago ba to? Bago ba to? Bago pa to? Salamat sa ating mga manonood. 1:30 na po ng hapon ngayong Sabado. Yan, sa aming bagong tahanan, ang Yeah. PRTV! Feels like home, man. Feels like home. Ako po si Michael Pati na inyong Ace of... Hearts. Heart. Kasi kanina nag-aaway kami lahat dito. Kasi nga, kung sino-sino sa atin talaga mapagmahal. Pero syempre, alam naman natin kung sino talaga mapagmahal. Yan. Pero hindi natin alam kung paano syempre. Papakilala kayo guys sa ating bagong tahanan. Ako po ang inyong Ace of Diamonds, si Alan Herman. Kitang-kita naman, Ace of Diamonds. We're very, very happy. Alam mo, marami nakamiss sa amin daw. Nung kami nag-season break at grabe, ang daming mga messages. Galit na galit. Asa na kayo? Marami ng mga pangyayari, mga kaganapan. Namimiss namin ang mga alas. Ang mga hindi pa pumapasok daw para lang Correct. tayo mapapanood no? Nandito na kami at kita nyo naman, medyo nag-level up ng mga 10 paligo ang ating set. So, thank you. At hindi kayo kumalas. Yeah. Alas. Dito. Professor Guido David, Ace of Clubs. Yan. Miss namin kayo. Nawala lang ako, nag-attend ng kasal. Pagbalik ko, wala nang kwarto. Sabi ko, where did it go? Pero ito, kompleto tayo. Sabi, ang dami ng mga rumors na may nangyari, may nagpa-cancel doon Ang sa atin. pinakamarami doon sa poll ni Secretary Llamas ay yung ikaw ang dahilan kung bakit Ay. Secretary Llamas! Ace of Clubs. Ronald! Yan. Ace of... Baseball na sa king. Ace of Spades! Yeah. No? Yeah. Mahigit 2 linggo rin tayo Dalawa. pinapala. Yan. Correct. So ngayon, babawi tayo? Babawi. Tayo. Oo. Ikaw lalo. Ganun karami na kami sa atin, 3. Yung isa doon, kapatid ko pa. Isa, pinsan ko din ata. Pero nanay ko. Sa dinami-dami ng mga issues, siyempre, kami ay nakinig. Kami po ay nagbabasa ng inyong mga comments at nakita namin kung gaano nyo kami talagang namimiss, no? Ibang galit pa talaga. Galit, Hindi galit. pumasok sa trabaho para lang magpanood tayo. Wala, Tapos replay. replay, Oo. galit. Ano ba yan? Why always a replay? Oo, ba't ganun? Where are you guys? Ganon. Actually, nagalit sila dahil si Guido yung nagsasalita sa airplane. Pati ako nagalit. Sorry na nakakabat si Guido nagsasalita. Is there no better representation? Oo, grabe yun, no? Bakit Paul? Ako daw. Pero si Guido naman talaga. Siyempre, mahal namin si Guido. Akala nyo, binabash namin siya. Hindi, punching bag lang siya talaga dito sa 4 Alas, di ba? Punching bag. Siyempre, nagbabalik kami. Nabis nyo rin ba ang mga jokes natin? Magsimula nako. nga tayo. Ako. May jokes na agad? Jokes na agad? Jokes na Tito agad. Jokes. This is the Sige. way. This is the way. Ang sarap naman ng cake na to. Uy, brother, ba't mo naman Sarap eh, parang... I was going to say a word. I decided against it. Bakit mo naman inano yung cake? Bakit mo sinisisi? Hindi siya politically correct. Politically, hindi. Okay, sino mo Ano, muna? jokes. Ako. Meron akong joke. Sino ang cabinet secretary na pumalag
sa pahayag ni Robin Ha? Padilla na Cabinet Secretary. Cabinet Secretary. Pumalag. Nico. Kasi di ba sinabi ni Senator Robin Padilla, weak ang mga kabataan. Ay, nga pala, no? Di ba sabi? Grabe naman weak daw ang mga Oo. kabataan. So, sino yung Cabinet Secretary na sinabi, hindi! Papalag ako dyan! Sino? Eh, syempre, si Secretary John Wick. Yung ba yung nagsabi na open tumakbo? Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. He's saying this while wearing a lime green barong. Yan. Ang Yeah, jokes po very, namin very kasi weak. ngayon, hinahatid din namin sa inyong information sa news para kayo po ay updated. Sino? Oh, anong pangalan? Oh, ito. Anong pangalan ng yaya ni Bam nung bata pa siya? Sino? Ano ba kaya? Sino? Ano? Sino? Si, ano? Heidi. Heidi? Si Heidi? Bakit Heidi? Para malaman. Ideally. Ayan. Ikaw, Nick. Ay, ikaw, Prof. O sino naman ang parang yaya ni VP Sara dahil sa mismong sinabi niya nung magdeklara si Sara tatakbo bilang Pangulo? Don't ever change, Guido. Sino? Sino? Eh di si Senator Amy. Ano ba sabi niya? Mag-declare. Oh, parang yaya. Ayan, no? Senator. The Senator. Beloved Senator. Sabi niya, sunod-sunuran lang daw siya ni VP. Never change, Guido. Stay gold. Yung joke na kaya paliwanag. Never change, buddy. Never change. Ay, naku. Akala ko nag-level up tayo. Level up, level up. Sino ang favorite superhero ni Digong? Hoy! Hoy! Superhero si dating superhero Pangulong si Digong. Si Sino? Captain America. Ganon. Huwag Sino? na masyadong i-announce. Sino? Si Batman. Si Batman? Bakit si Batman? Bakit si Batman? Dahil Bakit? kahit daw anong sabihin niya ay susunod si Si? Robin. Yan muna po, huwag kayong kakalas, magbabalik ang 4 Alas! Oh, nagbabalik ang 4 Alas. Medyo naninibago ako sa studio natin kasi napakaliwanag. Oo nga. Napakaliwanag. Kaya kailangan ng photo Photo lenses. lenses. Oo. Hindi Pero ko kaya, nakatabi ka eh. alam mo ba't ako natutuwa sa ating set? I-greet ko muna itong ating mascot, si Alasi. Uy, Alasi. Yan, you know why? Favorite ko yan si Alasi? Bakit? Because he's a Herman Hepburn. Our studio. Alam ko naman yung sponsing yung babatiin mo. Eh. Ay, nagpapasalamat kami kanina kay Ma'am, nakalimutan ko yung pangalan sa elevator kanina nakasalubong natin. Ano pangalan? Lisa. Ma'am Lisa. Ayaw niya magpabanggit ng pangalan. Oo, meron Lisa, May pagka-misteryoso. Pero Pero text talagang nakatingin. binanggit mo. Talagang binanggit mo. Hindi mo on air pa. At nagpapasalamat din kami kasi meron daw nagbigay kaagad ng bulaklak para sa atin. Papasok ka nga rin. Sigurado. Ano ba ito? Ano ba ito? May parosas. May pangalan ba? Oo. Araw pa naman ang puso ngayon. Sino Buwan ng puso. Buwan Sino ng puso. magpapasa kung kanino ito galing? Ikaw na nga, Sek, magbasa. So, ikaw na. May pangalan pala. May pangalan pala. Sabi yan. Congratulations from Ate Claire Castro. Attorney! Ano ate? Ay! Ang gulo mo. Oh. Ate! Ang gulo mo. Never Attorney, change, oh. Guido. Attorney. Never oh. Ate! Ate! Ano ate? Ate! Nakalagay, Ate Claire Ate Castro. Maga. So, panawagan po sa ating UP Academic Council. Paki-review lang po ang reading capabilities. Ay, nako. May doctorate siya. May doctorate. Meron ka ba nun? Oy, tama yung basa ko. Ako meron. Congratulations. Erecto. Erecto. Ako taga-doktor lang. Erecto. Been
Spin Doctor. Spin Doctor. Di Maraming nakuha salamat. pangalan. Guess mo na, Auntie Claire, pero attorney siya. Pwede bang palitan yung aso? Eh, Na ano? Mas gusto ko yung yung may kamukha na senador. So, anong klaseng aso yun, Jack? Yung pug. Hindi yun. Sino yung pag? Hindi na yun. Hindi na yun. Ay, matapang yun. Matapang. Naghahamon ng debate. Yeah. Tsaka kung pag, nag-iiba-iba yung buhok. Ay, Parang gano'n, uy. iba-iba yung gupit. Kasi Gupit. minsan summer cut, Oo, minsan hilig ko yan, Yun lang wapapagod. naman ang sinasabi ko. Wala naman Minsan ako. nauulog dahil sa maluwag yung hairpin. Hindi ako nagsabi yan. Ang aga natin. Salamat, Attorney Claire Castro sa Thank you. Dapat kasi guest namin siya today, pero syempre meron mga meeting. Pero syempre dahil naninibago pa rin kita sa ating bagong tahanan. Hoy, joke nga ako. Alam niyo ba Joke na naman. na sinusuportahan ni Yusek Claire Castro? Speaking of the Akala mo, angels. ha? Speaking of the Kakabigay angels. na ng Rose, pinost mo na siya agad. Sinusuportahan niya daw ang electric cars. Electric cars, Bakit Yusek naman? Claire, bakit? Kasi environmental, gano'n. Hindi. Oh. Kasi mahilig siya mambaterya. Ay, hoy. Totoo naman. Yusek! Ikaw, Sek. Ayaw daw ni BP Sara na Hoy! sumakay sa electric car. Uy! Naman, Gusto niya di gasolina. May gasolina! Bakit? 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 Full tankin yung lahat. Full tank. Ay, Yun yung lahat. Full tank. Hold on. Ayun. yan yung lahat. Full tank pala. Full tank. Sa environment tayo ngayon, ha? Hindi half tank, full tank. Tama naman. Para tayo naisip pahiwatig. Wala. Wala kami in-advertise ng mga sasakyan. Si Lenny naman daw, Hoy, former hoy, vice Lenny president. Oo, ayaw ng unleaded. Unleaded? Ayaw. Oo. Bakit? Bakit? Kasi let Lenny led. Yeah. Ay, lead pala. Lead. Eh, si Atty. Tomasio. Hoy. Kasi ba? Hanggang Favorite, ngayon, Sige, pa rin. favorite ni Mr. Sex. Sex Appeal. Mr. Sex Appeal. May advokasya. Tinutulak pa rin ng LPG vehicles. Pero gusto na sa tricycle. Tricycle? Tricycle. Isipin mo LPG. Paano mo magkakasya? Paano magkakasya yun? Sa Sa LPG. likod, angkas. Oh, alam mo. Oh. Kasi gasolito lang. Yung Wala ka naisipahan. Wala. Sigurado ka dyan. gasolito. Yung, Sigurado ka na dito. kasing height, gano'n. Wala naman akong naisip ay wate. Wala naman. Sa mga nagbabati sa amin kaya ngayon, ang aming YouTube live viewers sa PRTV na kami. Kaya yan ang tutukan nyo talaga, ha? Oo, talaga naman. Hoy, meron pa ba? O kahit sino na daw ito. Ano? Ang blood type ng mga senador. Uy, senador. Senador. Ito ba yung mga bumoto sa Yung kinoy nito Kinoy nito salita. Sino? Sino? senador? Ano yung blood type Sino nila? nag-coin yan? No? Ano ang blood type ng mga senador? Nasaan na ba ako? Nasaan na ba? Anong blood type ng mga senador? Ano? Ano? Oh, negative. We don't deserve them. Oh, negative. Ay, nako. Parang parang yung asawa ni Robin Hood Padilla. Hey. You don't deserve him. Ako, Sige, ito. ano ang blood pressure ni Senator Cheese Escudero? Mataas na yung blood pressure May na. blood pressure Meron, siya. meron. Ano? Normal lang daw, sabi niya. Dahil? Pero sa sobrang taas, yung heart lang niyang nakakaalam. Ano? Meron ako dito, alam ko Hindi ko na mabasa ngayon Asa na ba siya? Asa na? Nalito na ako sa Ay, sorry. Ano ang blood pressure? Ni Secretary Llamas. Ano? Nakakagulat ang baba. Bakit? Bababa nga. Ano? Ilan? 9 senators over Duterte. Ano ang blood pressure ni Marcoleta? Bago to. Sige. Ano? 112 million campaign contributions over 52 million SALE. Nako! Usap-usapan yan nga naman. diastolic ba yan? Ano nangyari doon nga pala doon sa Comelec na di ba may nakasampang something? And you know, he admitted it. He admitted it during... Publicly. So, Pero ano inaasama mo sa Comelec? yun na nga, di ba? I mean, this is the same COMELEC that actually parang binaliwala yung
Kaso, Earlier- Chis Escudero. Case ni Chis Escudero. Napakalinaw nung smoking gun. Correct. So anong masasabi mo dito Guns, sa smoking guns. Does it set a dangerous precedent? Sec, anong mangyayari dyan sa tingin mo? Bagay mo na. Bagay mo na. Pero hindi, di ba? Won't this just give future senators green light, the green light to just, di ba, magsisinungaling na lang sila sa mga salin. Hindi naman magsisinungaling. Magmi-misdeclare na lang sila ng mga salin nila. Saan kuweba ka ba nakatira? No? Kala ko naman sa Forbes Park ka nakatira. Yan ang mga nais ko. Saan ko ba ako nakatira? Delikado di ba, brother? I mean, if the COMELEC lets this slide, ano na lang ang mangyayari? And medyo blatant yung ebidensya. Hindi, saka yung sa COMELEC, brother, ang alam ko dyan, ilang days o may specific days na kailangan lintisin na nila yung tungkol dyan sa mga sose, di ba? Yung mga ganun. Forthwith. Something, forthwith din. Oo. Forthwith. Kasi kung papalampasin mo hanggang sa next election at meron na namang magkasala o lumabag doon sa usapan ng sose na yan, Yes. na nag-misdeclare ka, hindi mo dineclare, binigay ng kaibigan mo, kasalanan nila, hindi ko kasalanan, yung mga ganun bang klase. Correct. Eh, unfair din. Pero reflection lang yan nung nawawalang tiwala ng ating mga mamamayan sa ating mga institusyon. Sa Kongreso, sa Senado, Yes. sa executive, sa Supreme Court, no, sa ating judicial system, at Correct. ngayon, pati itong ating tigabilang ng boto. Yan. So, it's not saan ka na? ideal, Sec. It's not Anong ideal. institusyon na yung pagkakatiwalaan mo? Correct. Diba? If your institutions fail you, where can you Diyan seek papasok refuge? yung Oo. role ng mass media. Yan. Yung institusyon ng mass media ay dapat tumulong para itong mga institusyon na ito ay mapalakas. The fourth estate. Pero mapapalakas lang ito kung lilinisin Yun. itong mga institusyon na ito. Tama naman. Sa survey nga, Sek, 31% lang nagtitiwala sa local natin eh. Bago yan. Oo, yung, recently lang, nung nawala tayo, naglabas ng survey. Survey says. Survey says. Gusto na ba natin ng the survey? Kasi Hindi. last Saturday, We made it look good. We made it look good. Of course, the PR makes it look good. Last Saturday. Last. pabawiin nga natin si Doc Guido sa The Survey Says. Yes! Ngayon na agad. Okay. Ayaw mo? Naririnig mo? Sinegue mo eh. Naririnig. Nagkakagulo yung sa likod natin. Naririnig mo ka nasa likod. Yan po ang dahil live tayo dito ngayon. Hindi daw sila aabot, sabi nila, parang binubuking natin. Ano ang pinakapogi sa 4 alas? The Survey Says. Yes! Hey! So, in a recent poll, Hindi, hintayin mo yung may backup eh. yun na ba yan? May Alam ko yun na yun. wala na. Yun na yun. Teka, sorry. Ikaw na. Sige nga. In a recent poll conducted by Okta Research, December 2025, respondents were asked on the most prevalent forms of corruption. Never change, Guido. Never change. So ang nanguna is bribery. Is perceived as Bribery? the most common type of corruption. To which Secretary Llamas and I will say, oh, wow, nakakagulat. Okay lang yan. Followed by irregularities in the use of public funds, vote buying, and slow justice. Pinarank natin sa kanila. Okay. The prominence of bribery may reflect its visibility in routine transactions with government offices. Yan, Many pakita Filipinos may have directly encountered or observed informal payments in frontline services, making it the most immediate and recognizable form of corruption. So, Mga fixer ito, mga fixer. yes, so tinalo pa niya yung mga flood control projects natin. Hindi naman natin sinasabing hindi yan Mahalaga. relevant or prevalent. In fact, it's a sad state of affairs when the average Filipino has to resort to bribery Yan. to facilitate or expedite the transactions that they require in their daily Parang lives. nagdi-deliver ng declamation ito. When ease of doing business and ease of acquiring permits, licenses, and the like are hampered by inefficient processes, this stalls our nation's growth and development. Okay, Di ba kayo agree? so ano yan? Ang, Prevalent siya. prevalent. Prevalent. Sorry naman. Ang ano dyan, ang takeaway kasi dyan, talagang
it's ADL say, tinatawag nating acts of daily living. Yes, yes. Filipinos will, I mean, it's natural siguro, maybe even human, di ba? Na, Just in the Philippines, even in the US, ganun talaga. a It's human, everywhere. it's a trait, di ba? Na talagang yung pinakamalapit sa'yo, pinakaapektado ang buhay mo. Kasi yung yung mga big scale, large scale corruptions, and tama ka, Prof, hindi naman sa sinasabi natin na hindi ito mahalaga or hindi dapat yung tutukan. Definitely dapat tutukan. Pero yung talagang ramdam ng Pilipino, yung kumuha sila ng permit, kailangan silang mag-under the table, kumuha sila ng kahit na anong lisensya, ID, kailangan sila mag-under the Kasi table. matagal yung process eh. Na-fine sila. Para mapabilis, kailangan Oo. nila Mas mabilis na lang yung magbayad ka. So yan talaga yung siguro yung tinatawag nating ADL, Acts of Daily Living, na na-encounter nila yan. Kaya yan yung siguro pinaka... Sinusustain yung inefficiency at saka incompetence ng sistema. It's the system eating right. itself. Nagkakaroon ng structural problems. Yes. Pero ang pinakamalaking nagsusustain dyan is leadership. Yan. Dahil kung yung From the pinakataas ay sobra yung corruption, bakit naman hindi Yung sila. trickle down? Dapat may trickle down talaga. Yung ginagawa niya, ba't di kami? Parang kasi No. So kaya yung trust sa ating mga systems hindi ganun kataas because we need to hindi naman overhaul pero talagang fix the system, yung structural problems natin. Batay sa Octa Research na yan, ano yung dapat? Meron ba kayong ganun din, Prof, na parang positive? Kasi parang, siyempre, pag sinusubo natin sa ating mga kababayan, batay din sa kanilang mga sagot itong mga surveys na ito, dapat binibigyan din natin sila ng pagkakataon para magbigay din ng opinion paano sugpuin ito. May ganun ba? Mayroon bang parang solution? What do you see as solutions Perhaps to... outside the scope of a survey. Outside the scope of a survey kasi sa FGDC. Pero sa nakikita natin, syempre, kailangan talagang i-address itong So itong survey para sa gobyerno, para malaman nila na, dapat silang gumawa ng aksyon, ganun ba? Yes, and dapat yung automation, yung digitalization, dapat talagang itulak na yan ng ating mga government institutions. Tinutulak nila, pero apparently maybe it's not fast enough. Tsaka yun nga, delivery ng services, like yung permits, licenses, hindi pa gano'n ka-streamline. Hindi kasi pwedeng patsi-patsi. Yes. Dapat absolutely. comprehensive Absolutely. yung approach. Absolutely. Hindi pwedeng ayusin yung problema sa LTO Tama. nang hindi mo inaayos yung buong gobyerno. Tama. Hindi pwedeng magkaroon ka ng patches na, dito sa departamentong ito, ayusin namin itong usapin ng bribery. Without affecting the whole infrastructure. Halimbawa, transparency. Kung wala kang transparency sa buong gobyerno, then people can get away with it. Tama. Ikalawa ay accountability. Tama. Kung wala naman napaparusahan dito sa mga maliliit at malalaking mga kasalanan na ito, walang matatakot Tama. na sila ay maparusahan. Kaya it pays to be corrupt. Yun. Actually, Yun yung mahalaga. At ikatlo, it's rewarded, di ba? kultura. Di ba? Kung nakikita mo na yung mga ina-idolize mo ng mga leader ay ginagawa ito. No? At kung makikita Pinapalagpas mo yung mo. mga institusyon na dapat sana ay naglilingkod sa bansa, Yan. Yan. ay punong-puno ng corruption, Yan. Yun. either mag-migrate ka na, no? Wag naman sana. Diba? Or maging bahagi ka ng corrupt. Nung If corruption. you can't beat them, join them. Parang gano'n. Parang napanood ko sa Looney Tunes yun. I can't beat them. I can't beat them. And yung sinasabi ni Michael Fatin tungkol sa kanyang kilay, if you can't lick them, join them. Join them. Ito yung gaucho, Marks. Pero may isa, Sige, meron pa nga. Bumabawi si Doc Guido. bumabawi. So, pasensya na lang. Ito naman, conducted by Acquisition Apps. Acquisition. Maaga pa lang, nagtanong na sila ng presidential preferences. Gusto nyo bang marinig yan? Marinig. Kasi may mga nagdeklara. May nagdeklara. Amuyin ko muna yung rosas na bigay niya. Bagoan natin. Mabango. I-declare ni Parang undeclare. pinakamabango yung kay Sek Llamas. Oo nga, parang iba yung ano yun. Iba yung isang kay Sek Llamas. Parang may perfume scented yung kiseg. Nasa binibigan niya. No? So number one, pinakamataas na nakuha is 43%. Si Vice President Sara Duterte. Hindi na tayo nagulat. Hindi naman nagugulat. Okay. Walang nagulat. Ito na. Number two, 27%. Si former Vice President Leni Robredo. At 27, 27. It's actually high. more than her traditional base. So that's something. Okta yan. Hindi. Acquisition. Acquisition to. Hindi na Sino yun? Number three, si Acquaintance daw, sabi ni Raffy Llamas. Tulfo, Raffy. Senator Raffy Ilan? Tulfo, 15%.
15. So may separation ng mga 12% kay sa number 2, and number 4 si Senator Risa Ontiveros with 3%. And 12% undecided. Interesting dito, Wala si Bam? hindi nila tinanong, baka hindi pa nag-declare yata eh. Pero Ideally kasi dapat kasama. ideally dapat kasama. This guy. Pero sa Vice President kasama siya. Tinanong nila. So leading sa Vice Presidency. Pero sabi ni Bam, hindi daw siya tatakbong vice Tinanong lang naman. Hindi naman niya kailangan may approval nito eh. So si Pero Senator... wala siya sinabing hindi siya tatakbong presidente. Huwag niyong guluhin. Sorry. Ito si Senator Bongoy ng flow. Sige, sorry. Si Senator Bongoy Mag-fanboying tayo kay Prof niya. Sige, Prof. Senator Bongoy nangunguna, 27%. Okay. And then Senator Bam Aquino, 21%. For VP. For VP to. So, nga. Senator Raffy Tulfo, 13%. At ito, yung kandidatong sinusuporta ni Sec Llamas, number 4, si Senator Robin Padilla. Umabot, ilang percent si Sen. Robin? 10%. 10%. Alam mo, it's interesting because si Senator Bongo, correct me if I'm wrong, last senatorial election, he got 27 million votes, right? Yeah, he got 50% of the... Yeah, so that's, I mean, compared to 31, 32 of, But then, of course- BBM and Sara, ano na yun, di ba? Yeah, but that's Senator and Iha-hot seat Vice kita ngayon, President. Of course. Prof, dahil bumabangka ka. Burn me, burn Iha-hot me. seat kita. What is the math behind, pwede mo bang sabihin conclusively na pag kinumbine mo yung, is it a 1:1 correspondence pag kinumbine mo yung number 2 at number 3 sa presidential survey? Ganun ba yun? Of course. Pag nagsanib puwersa sila, what is the overlap? Hindi. Kasi there's overlap eh, di ba? Sagutin mo na. Hindi. Hindi. Actually, even from this survey, hindi. Kasi pag ito, hindi. Mga ilan yung overlap? Sabi niya kanina, of course eh. Iko-cover ko yung ano. Ginogloss over ko na nga. Sige. Yes. Ginogloss over. Meron dito, may Disclaimer. alternative dito. Alternative, Meron daw, if PBBM endorses Ayun na. Tatanong ko sana yan eh. si Vice President Lenny Robredo. I'm not sure bakit. Ito yung Ilan? configuration naman. Ilan ang ano? So Ilan ang si Vice additional? President Lenny, tumaas siya to 30% from 27. Ilan si Si leader? VP Sara, 38. So parang bumaba siya. So, effective pag in-endorso siya ni PBBM at si Lenny? Wala dito yung may explanation lang. Ang breakdown down is nawalan siya ng core votes, parang yung Yes. core votes siya. Pero yung ibang mga undecided, biglang nag-swing sa side niya. Itatanong ko uli, anong survey firm yan? Hindi ko pala kasi narinig eh. Acquisition apps. Acquisition lang. Probably, with all due respect. With due respect, It's an honest question. yes. And, Yours, mine? may ano na yan, may... Ay. Bago tuloy. Banker, sino to? Gap na. Gap na. Babay na. Parang pinipigilan nyo kami talaga ngayon. Hanging gap. Bumabangka kasi si Prof. Okay, tinatanong ko pala, kailangan sino talaga. survey firm yun? Saan galing to? Sa pinagre-resign ni Lord? Sorry. Sige, bye. Huwag kayong gakalas na babalik pa rin ang 4 Alas! Woohoo! Nagbabalik ang 4 Alas! Siyempre, bakit ba tayo nandito pa rin at kumiere? Dahil sa inyo, aming mga alaskador at alaskadora. Definitely. Siyempre, sumali kayo sa aming talakayan. Mapapanood ang 4 Alas sa Beam Channel 31, Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Live din kami sa Signal Channels 31 nationwide. Nationwide. Ito mahalaga, pati na rin sa PRTV YouTube channels. Diyan kayo mga ka-replay ha. Mapapanood din kami sa DZMM Radyo Patrol 630. Mapapakinggan. At ibang FMR stations. Mag-like at mag-subscribe din sa aming social media pages, 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok. 4 Alas PH, Badass Studios Incorporated Facebook page, youtube.com/badass.studios Incorporated, Instagram at badass.studios Incorporated, TikTok Badass Studios Incorporated. Yan, ang dami no, ano po. Ang dami, and meron na tayong 3,300 live viewers sa PRTV
Wow! Thank you. Ang sabi ni Matahan Foodie, ang ganda ng studio with ang ganda daw ng studio natin. Indeed. Yung mga nasa loob ng studio, hindi maganda. Wala sinabi, no comment. Ako, meron ako mga babatiin. Sige nga. Unang-una, happy birthday kay Dean Nilo Divina kahapon. Dean Nilo, happy birthday. The firm. The Firm. Attorney Roy Magturo. Nako, ano yan, good friend ng 4 Alas yan. And of course, best friend, classmate, Jericho Adriano. Happy birthday, mabuhay ka, brother. Oh, yan. Ako pwede bumate. Sige na, oh. Batiin ko lang, congratulations sa Team Pinas. Relaunch. Ayan, may cross-plug sa ating mga friends dyan sa may relaunch din sila. Season 2 na With Due Respect. Same Mabuhay kayo. time tomorrow. We respect you all. Yeah. With Joel respect. With due. Tek, meron ka babatiin? With due and respect. Wala ka babatiin. Wala. Wala gusto Dami mong ng, bumati. ang dami ng binati nung kasama ko. Tsaka pag pinati ni Sek, kinakabahan eh. Sabi ko nga, nasa listahan ito si Sek. Nakita niyo ba yung listahan na nandito si Sek? Nakita ko yung listahan. Over the 2-week period, kaya nga siguro talagang atat din ng ating mga alaskador kasi ang daming nangyari. Kaganapan. Ang ating kasamang Ace of Spades ay nasa Senado. Uy! Yung mukha Alam mo, pagmumukha niya. sabi nila, di ba, the number one rule breaker is when the person who comments on the news becomes the news. And ako, ganyan na nangyari sa aming Ace of Spades. Siya ang naging balita. Nagulat ako. Ibig sabihin, pinatulan? Pinatulan. Bigyan natin ng timeline ng ating mga kababayan kasi baka hindi nyo napanood. Una, yung Chinese Embassy. Uy! Di ba? Ayun, meron tayo dito para may wolf dyan at may lion. Nakita ko kanina Actually, hindi yan wolf. bear pala. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Yung nasa mababa, ano yun? Shepherd ba German yan? Giant. Grabe, Winnie the Pooh. Si Alassie yan. Si Alassie, our So, Herman Hepburn. pinatulan siya ng Chinese Embassy spokesperson sa ating mga Yes, something. trinol siya. Oh, trinol. Nag-umpisa yan, sa pagkakaalala ko, Sek, nung nagsulat ng column si... Title? Ang title ay Chinadors. Meron Chinadors sa title. Siyempre, na-offend. At dun sa column na yon na 10 beses ko binasa dahil ang dami nagme-message sa akin, ano ba naman yung kaibigan mong si Secretary Llamas? Masyadong binabardagol. So, ang isa sa mga points si Sec doon ay they're behaving like trolls. At anong ginawa ng Chinese Embassy? They behave like trolls. So, yun ang ginawa nila. Tinayuan nila yung sarili nilang ano. Marami naman talaga Ayun silang mga trolls. troll sa Senado. Eto, pupunta na ako doon. Flash pa sa ano. Pagdating sa Senado, itong si Senator Cayetano, may pinla sa TV. Na kasama sa... Ambassador of Jesus Christ. Jesus Christ. May pinla sa TV. Nagulat ako, sisek na naman. Naman na naman ng balita. Tapos nagkalat ng mga marites, mga secret kwento na siya daw. Obi, yan. Ano ba yun? Yung parang kausap ka daw niya, bigyan natin ng pagkakataon. Parang kausap ka daw niya, tapos may pinag-usapan daw kayo, tapos parang ngayon, parang bumabaliktad. May ganun eh. Kinausap ko raw siya para kumbinsihin si Pinoy. Sige nga. Sa pag-uwi ng kanyang foreign policy. Sige nga. Na huwag magsampa ng kaso sa UNCLOS. Yan. Ikaw daw yung balimbing, sabi niya. Oportunista at balimbing. Na hindi ko naman dinedenay. Kung ako ay PR, Ang hirap dito, lahat yung pinagawa. Misguided visa. bakit ko naman kukumbinsihin ang isang senador na kumbinsihin yung aking boss na yung senador na yon ay tinawag yung aking boss na topak. Kung may kukumbinsihin ako para kumbinsihin ang aking boss, sino kakausapin ko? Diba? Hindi yung buwak matigos. Hindi yung tumawag sa kanya ng topak. Correct. Ikalawa, paano ako magiging bahagi o magli-lead ng delegation sa UNCLOS kasama sa magli-lead kung ako ay tutol sa pag-file sa UNCLOS? Tama. Medyo illogical. Logically, Hindi mo naman kailangan maging matalino. Saka may resibo. May picture pa nga eh. Picture pa nga, di ba? Nandun ka mismo. Makapal-kapal pa yung buhok eh. Yung bigote, matay pa eh. Ano daw yan? Tsaka, kung ikaw ay OB, Yan. Yun. no?
sisipain ka palabas ng Malacanang. Tama. During that time. Diba? Tama naman. Oo, kaya It was a different time. It was a different time. Yes, Pero ito ang aking magic mirror. Hindi, joke lang. Nung mga panahon na yun, honestly, anong na-feel mo? Natawa ka ba? Na nagulat ka? Na bakit naman naging ganito kalaki to? Or hindi ba pinansin? Bumaba ba ang self-esteem mo? At Nagluksa bakit ba? ikaw ang gustong banatan? Bakit ngayon? actually sumaya ako eh. I must be doing something. Nung binabanatan ako ng Chinese Embassy, nung binabanatan ako ng mga senador, ayoko ituwan-tuwa. Actually, ayoko na sana magsalita eh. Baka makabawas pa yung sasabihin ko eh. Pero siyempre, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Dami na nga ng pagkakataon, bibigyan mo pa. Kaya pinagpaliwanag na natin. Pero siyempre, ano ba ang pinaka-na-miss yung segment dito sa aming Papasurvey ako. Pasurvey ka. Pero ako pinaka-na-miss ko kung ano? Ano? Yung magiging subjune niya ang ating Bardagulan! Ako na pala. Bardakula. Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Yan. Take it away, Sec. Well, kadugtong niyan. Yan. Yung pinag-uusapan natin kanina, Sige nga. may isang senador na bumanat. Oy, sino? Ano daw yung pinagsasabi ng West Philippine Sea? Yun nga, oo nga. Wala namang mapa. Walang mapa. Wala namang coordinates. No? Wala namang longitude at saka latitude. No? So, Sa dagat, nasaan? sa dagat, Oo, sa dagat. nasaan ba yan? Nasaan ba yan? So, pinaliwanagan siya. Ilang mga maritime experts. Tama. Hindi ko kinakailangan ng... hindi kinakailangan ng mapa. Ano, may sukat po yan eh. No? May sukat yan. No? Correct. Ikalawa, may baseline law na tayo. Correct. No? Kaya malinaw yan eh. Ikatlo, nanalo tayo sa UNCLOS. Yun, ang pinakamatindi ron. No, nirecognize ito yung ating EEZ at wala dapat dito ang China. Correct. So maraming batayan, hindi lamang sa ating sariling mga batas Tama. na dapat ay dinedepensahan ng isang senador. No? At international law. Ano ba bang gugustuhin mo? Easy. Ano ba bang hahanapin mo? Tama. No, maghahanap ka ba ng sako ng gawa? Asan? No? Para malaman yung coordinate ng bansa mo. Na naboto ka, no? Naboto ka na ang numero ng iyong kotse ay 7. Ibig sabihin, ikaw yung ikapito na Yan. pinakamataas na opisyalis ng gobyerno. Correct. Tapos hindi mo alam Hindi kung alam. ano yung teritoryo ng iyong bansa. Itong 7. Ano ba naman yan? Naghahanap siguro ng mismong drawing. Dun Tapos sa, kung may nag-correct sa'yo, Yan. hinamon mo ng debate. Yun nga, matindi pa Hinamon mo yun. ng debate. Oo nga, no? Diba? Tinawag mo at gusto mo kasuhan ng treason. Treason. Talaga? Peace time. Hindi. Peace time. Debate muna. Debate muna. Debate. Aga nyo eh. Okay, sorry. Debate muna. Isa lang. Excite ako. Tapos nung pinaliwanagan na, no? Atras ka na sa debate. Yun nga. Niredirect mo na yung iyong kwento. Correct. Kakasuhan mo na ng treason. Una, nabopols ka na dahil hindi mo alam yung mapa ng sarili mong bansa. No? Ikalawa, ay nabopols ka rin. Bakit? Dahil magkakaso ka ng treason. Treason. Wala naman sa batas yun. Peace time. Ang treason noong 1938 ay nakalagay na pwede lamang sa gera. Kaya nga si Senator Ping Lacson several years ago nagpo-propose ng batas para sa treason. Yeah, for peace time. Pero hindi treason. naman na-aprobahan pa yun. Correct. Pero sabi nga, nung kinakasuhan mo ng treason, tinuturo ko yan sa first year law student. Wala naman siyang sinabi. Sophomore. Itong senador na ito, walang natutunan. Wala siyang sinabi gano'n. Sinabi lang niya, Excuse me. Hello? Hindi threesome. Treason. 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 Okay. Yan ang problema rito na-toxic masculinity na tayo No? Sorry. So, no? Ngayon, iyawi na naman niya. Yan. No? Hindi niya sa kakasuhan ng treason. No? Ano na? Personal na lang niya. Yan. Banat yun. So, actually, pag atras ka ng atras, saan ka nahulog? Sa bangin. Laglag na. Or sa dagat. Next time, please, bago tayo mag-elect ng senador, dapat malinaw sa kanya
ano ba yung teritoryo mo? Yan. No? Ano yung teritoryo mo? Ikalawa, kung mag-elect ka ng senador na magiging na abogado, Yan. dapat alam niya kung ano yung mga batas mo. Yan. No? At ikatlo, Yan. no? Ano pa? Ikatlo, makalimutan ko. Actually, nag-self-edit. Pinigil yung sarili niya. Alam niya. Kasi nanonood sa ating MTRCB, siyempre mga kaibigan namin siya. No? Baka mawala na naman tayo ng 2 linggo. Gap muna tayo. Speaking! Nagchichiro. Nagchichiro. Anong ginagawa niyo dyan? Okay, Nag-self-censor eh. Okay, magkagulo dyan. Okay. O sige, speaking of mga senador, sige, simulan nga natin ang fact sheet. Ha? Okay. Magbabalik ng 4 alas. Hintayin natin. Nagtatagbuhan sila. Sabi, ano na naman? Iba na naman ang schedule. Fact sheet. Ikaw mag-introduce, brother. Ako ba Mag-introduce, oh. Ngayon, akala ko ba magbabalik ang kwarto? Ano ka babalik? I'm confused. Sige, mag-consensus tayo. Babalik or voting tayo? Ano ba gusto? Okay. Fact sheet daw, fact sheet. Balik mo na. Fact sheet. Alam mo, banker, make up your mind, ha? Kung ano gusto mong gawin, ha? Okay? Okay, Sige. Okay. Magbabalik daw ang 4 alas! ano ba? Wala siya naman po. Hindi, okay lang. Nagbabalik kami, siyempre. Nakakatuwa dahil Dahil we are doing this on the fly, no? Meron tayong tinatawag na birthing pains. Ang mga tao dito sa studio, mahal na mahal namin kayo dahil ang bilis ninyo mag-adjust dati, sa kalokohan namin dito. dati Parang tahimik. ang dami natin birthing. Birthing again. Sabi nila, ano bang gagawin nyo? Wala, hindi nga namin alam kung ano gagawin namin. Kahit kami, hindi namin alam. Ito, comment. sige nga. Watching from the Neve near North Pole. Uy, grabe, may North Pole si Giniginaw yan, ha? Bernas. Oh, sobrang lamig sa All the way in All the way sa North Pole, North tayo. Pole. Greeting. So anong comment niya? Ano ko? Sabi niya sana. Yun nga, sabi niya, watching That was the watching comment. That was the comment. Okay, Sabi sabihin, kahit giniginaw siya. Oh. change seating arrangement na tayo next week dahil nakakalakas makahawa. Wala. Pinagbigyan natin, biglang dire-diretso eh. Oo. Malakas makahawa. Pero Pero ang natutuwa. ganda nung kanya, ng mga salamin niya. Oo, bagay na bagay. Very cool. Napapagay sa studio. no? Alam mo, Guido is our most beloved ace eh. Alam mo, Pag Team Pinas daw, ganyan. meron ako nababasa sa mga comments din. Sinasabi nila na alam mo yan, 4 alas, very chaotic kayo, puro kayo, sabay-sabay kayo nagsasalita. Masyadong maingay. Sabay-sabay ang mga hirit ninyo. Sorry Kaya naman. siguro, panoorin natin ang next segment. Dahil ang next segment, malalaman natin mula kay Michael Fatin kung kailan dapat magsalita at kailan tumahimik. Panoorin natin ang upo at patola. Okay. Lagot. Usapang pananaw at opinyon. Ating upuan at patulan. Sa Upo at Patola. Sa Upo at Patola. Ay, nako. Ito, parang masaya ngayon, no? Hawak ko yung papel, kasi sa dati nating bahay, hawak ko yung papel. Pero ngayon may prompter. May prompter na. Uy, grabe. Upgraded tayo. We have leveled up. Leveled up na, oh. Kailan ka dapat magsalita at kailan ka dapat manahimik? Yan ang topic. Tama naman. May nagtatawanan sa likod. Pinagtatawanan pa rin tayo. Seryoso, usapan po ito, guys. Ang pananahimik ay hindi kahinaan kapag bitbit nito ang pagpipigil sa bugso ng emosyon na maaari mong pagsisihan. Kapag nakakapagsalita ka ng nakakasakit sa damdamin ng mga inosente at may pinagdaraanan. Tama naman. Kasi diba, naalam niyo yung balita na yan. Kung hindi mo kayang iangat ang antas na usapan para solusyonan ang mga problema ng lipunan, huwag ka na sana dumagdag pa sa ingay at pagkakawatak-watak na ikalilito lang ng ating mga kababayan. Panayangan Mga ni issue Isaac, tulad ng depresyon, Yeah. pagtatanggol sa katiwalian, kapansanan at panghuhusga sa mga ekspresyon ng kasarian na nagbabago hindi man ito iswak sa pananampalataya mo. Sa mga sensitibong issue, pag-aralan muna
pagnilayan at kailangan ng karagdagang kaalaman para makatulong tayo sa makabuluhang diskusyon. Hindi ka dapat binubusalan sa karapatang magpahayag ng damdamin. Pero hindi ka rin dapat hinahayaan kapag tinatapakan mo ng karapatan ng iba. Tama. Kailan ka naman dapat magsalita? Sa ganang aking malinaw, dapat ito kapag malusog ang iyong konsensya sa pagtukoy sa tama at mali. Kasi minsan hindi malusog yung konsensya mo. Tama talaga. Hindi ka magkakamali kapag magsalita ka laban sa katiwalian. Correct. Magsalita laban sa kawalan ng hustisya. Tama. Magsalita para sa kapakanan ng bawat Pilipino at ng inang bayan. Tama. At pakiusap lang, sana magsalita at maging boses ng mga hindi kayang magsalita para sa kanilang mga sarili. At sa mga hindi gaano napapakinggan ng ating gobyerno. Ito ang inaasahan sa iyo ng taong bayan kapag kailangan mo ng manindigan sa ating mga karapatan. Yan po. Yan. Mga bata talaga The right nag-aano. to free speech is an inalienable human right. Kaya kailangan yan, you have to guard it, and you have to treasure You have to it, and you have to protect protect it and use it wisely. Kaya nga hindi naunawaan ng Chinese Embassy yan eh. Bakit? Kaya pag Hindi ba nila in-exercise nung inupakan? Pag merong criticism sa kanila, galit na galit sila. Galit na galit. Dahil sa bansa nila, walang freedom of expression. Correct. That's a Walang good freedom point. of the press. That's a good point. Diba? That's a good point. Pero, pag sila yung, pag sila yung bumanas, Yeah. no? Walang pwedeng gumestyon. Walang pigil. diba? Correct. Oh, unhinged. Tinawag ka nga hyena, Sek. Ano? Unhinged. Hyena. Hindi, Nakaina si Sek. Actually, compliment yun. Alam mo ba na yung hyena ay mas matalino kaysa leon at Oo. tigre? They operate in packs. Oo, mas manyan. They're like Medyo, raptors. kwan lang, scavenger lang. Yun lang. Parang yung 4 alas. Saan-saan namumulot. Yeah. Babanggitin dito, di ba? Ito naman. Oh, scavenging. Scavenging. Eh, hindi yun insulto. Hindi Okay. ko compliment. Ang problema lang, parang mali yung idiom. Oo nga. Sabi nila, wolf in sheep's clothing. Pero ang pinakita ay hyena. Hyena, ganon. Lion. Sinagot pa ulit. Nung pinalatan. Nagpakita naman ng layo. Sa layo. Ini-AI kasi nila eh. Baka Hindi mali chat yung GPT AI. ginawa kasi. Mahirap eh. Hindi AI. Pero yun yung dapat mo unawaan nila. Iba yung ating sistema sa sistema nila. No? Pero, yung kanilang mga talking heads. Yan. Ito, no? Ginagamit yung ating sistema Correct. Sino mga yan? para itulak yung agenda Tama eh. ng mga aggressor, Medyo, ng mga invader. medyo obvious. Diba? Yun naman ang kwan. Dahil nga, Nakabayong ba sila sa ulo, Sek? hindi na, pinagmamalaki na nila. Nakabarong. Sila eh. Hindi na bayong. Oh, yung iba nakapiluka. Yan. Uy. Mahal ba nila yung bansa nila? Sek? Itong mga There to. will be hell to pay. Mahal ba nila yung bansa nila? Itong mga to. Wait, what? Ay. Baka MTRCB na yan. Hello, banker? Kailangan talaga. Ang dami tayong commercial. Marami naniniwala sa programang ito talaga. Sige. Magka-commercial break muna tayo. Commercial break. Maraming naniniwala sa 4 alas. Huwag kayong kakalas, magbabalik ang... 4 alas! Nagbabalik ang 4 alas. Siyempre, narito po kami. Sa yung nakaraang mga episodes natin, di ba, nakita niyo ba yung karamihan sa mga kino-comment? Gusto tayong, ano ba ito? Sakalin? Ano gusto? Patayin? Gusto tayo. Nangunguna kayo, sige kayo na. Hindi. Ang sabi nila, maganda daw yung programa kasi ito yung parang current events na sinasabi. So yung current events, napakano ng mga tawa natin talaga dito sa studio eh, no? Yung mga current events na sinasabi. Sa lahat ng current events natin, ano daw yung mga gusto nyong ibigay sa kanila na yung talagang makakatulong sa kanilang kaalaman. Voter sa atin? education. Ayan, voter Mga education or something. Anong mo doon? Huwag mo istorbohin habang pinupuri natin ang ating sarili. Puri pala yun. Okay. Anong pinakamahalaga sa iyo, Sek? Doon, sa dapat na pagtuunan ng pansin ng mga Pilipino. Kasi di ba yung ating mga ahensya, si John Wick
Si John Jack Remulla. Secretary John Jack. Oh. Nakaano ngayon sa mga tobacco Nasa Yes, siya, right di ba? now, oh. So sabi nila, bakit nawala yung usapin tungkol sa flood control? Parang Actually, yes. yung ICI, ICC. ICC, and Oo. ICI. ICI din, nawala ICI. Sa atin, hindi nawawala yun. Oo. Dahil pinipilit natin magkaroon ng 360-degree vision. Yan. Kaya sabi ko pinipilit. Pinipilit. Yung sinasabi na naaabot natin. Yan. Ang nakakaabot lang yan, yung the survey said. Kalawa, ay sinusubukan natin ipaliwanag itong mga, minsan ay mga matataas na usapin sa tao sa baba. Tama. Diba? Yung chewable bits and pieces. Correct. Hindi siya isang lecture. Digestible. Diba? Oo. At ikatlo, dapat pinapaliwanag na nagbibigay din tayo ng konting saya. Yan. Correct. Minsan-minsan galit tayo. Yan. Pero basically, ay gusto nating maunawaan ito ng mga tao habang nakangiti. Yan. Tama. Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi pa natin papangitiin yung mga tao. Tama yan. No? Anak ko rin Tokyo. And to focus on one issue is not to ignore the others. I think. Yes, That's the whole thing naman. At panghuli, ay nag-iimbita tayo ng mga tao na hindi necessarily nag-agree tayo. Correct. Pero alam natin na meron silang sasabihin na dapat marinig ng mga tao, no? At saka natin sila kakatayin. Yung may kabuluhan na Sabi ni, alam mo, si Secretary Llamas is an equal opportunity heckler. equal opportunity. So lahat ng panig, ini-invite natin, di ba? Hindi Our naman. floor is welcome to. Hindi naman. Almost all. Daming tawa. Hindi naman. Hindi naman Mga tayo 80%. Hindi naman tayo survey firm. Yeah. Na objective at non-partisan. Correct. Oo. Ikaw ba? Pero sa Ikaw ba ay objective? objective, of course, yung Ibig sabihin, wala kang prinsipyo? meron. O, hindi ka objective. Objective yun. Kasi yung object natin aligns with our values. What's going on? Ito na ba yung debate na sinabi sa IDP? What's going on? What's going on here? Nag-iba na yung set natin. Dikit silang dala. Parang may may friction Nilalamig ko lang. Namiss ko si Guido eh. Namiss lang Namiss na. ko eh. Walang gida sa Japan eh. Pero hindi pinagpapawisan ng malamig Parang at home na at home ka, Doc, dito sa PRTV. Of course, may roses galing kay Ate Claire. Ate Claire. May coat ka pa eh. Oh. Yeah, Tigler. Pakita mo naman yung suot mo sa ilalim. Iyabot. Kasi yung Team Boss, Pinas shirt yan. next week, Team May nakalimutan ka ba? Wala ka bang i-intro? Wala ka bang i-intro na topic? Do it. Hindi Team China yan, ha? Hindi. Team Pinas yan, ha? Team Pinas. Team Pinas. Pero Sige. bago tayo mag-lecture, Yan. alam mo naman, mathematics professor ako. Pero ngayon, iba yung magle-lecture tungkol sa calculus of impeachment. Yan. Whoa! Kaya yung topic sa ating Big words. Yan. German cut. Herman Ka. That I want to hear. Walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut. Take it away, brother. We're ready to cut. Hello mga Alaskador at Alaskadora. Ang special season opener na ito ng Herman Cut ay tungkol sa Brought to you by impeachment. Impeachment. Yan. So take out your notebook. Take your notebooks out, boys and girls. Okay. Dahil ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa, tulad na nabanggit ni Prof. Guido David, impeachment math. Uy, may ganun, big words. Oo, ang pinaka-common misconception tungkol sa impeachment ay ang maling akala na ito ay labanan ng ebidensya, katotohanan at hustisya. Parang regular na korte lang. Pero ang totoo, ang impeachment ay hindi totally legal process at hindi siya totally political process. Bukod tangi siya, sui generis. Parang Latin. Of its own kind. Latin, ah. Of its own kind. Arneo. At ang pinakamatimbang na element nito, believe it or not, ay math. Ooh. Bilang mga Alaskador at Alaskadora. Kasi sa ilalim ng 1987 Constitution, kailangan ng 2/3 vote ng lahat ng membro ng Senado para makonvict ang isang impeached official. Ang mahalagang salita doon ay lahat. Lahat? Yes, dahil ang Senado ay may 24 na membro, ibig sabihin kailangan ng 16 na boto para sa guilty. Dito nagiging kakaiba ang impeachment. Kapag may senador na umabsent, hindi bumoto, missing in action, nag-abstain,
Counted. Hindi bumababa ang kailangan na Hindi bilang. nagtatago, wala rin. Oo. 24 pa rin ang denominator. Ibig sabihin, sa practical na politika, ang hindi pagboto ay hindi neutral. Parang against siya. That's a no vote. Yes, that's a no vote. No. Nakakatulong ito sa acquittal dahil anumang kulang sa 16 ay automatic na panalo ang depensa. Ngayon, nagiging mas komplikado ang usapan dahil may hiwalay na isyong lumulutang ngayon. Alam niyo naman, may ulat na posibleng kasong kriminal laban sa 3 senador na siya ring magiging judge-jurors Or more. sa impeachment court or more. Yun, oo. Siyempre, sabi ng iba, na-excite sila. Ayan, tanggal yung 3 senador sa bilangan dahil may kaso sila. Oo. Pwede silang makulong. Yan. Wait a minute. Kapeng mainit. Kahit makasuhan sila at makulong sila, kahit di sila makaboto, kasama pa rin sila sa denominator. Eh, yung dalawa na pwedeng kunin ng ICC. Yun. Oo. Yun Sama yan, pa rin. Kasama pa rin. Sama pa rin. Oo. Hindi magbabago ang math kung mangyari man ito. 16 pa rin ang kailangan para sa conviction. Ano yung tanging magpapababa ng ang tanging makapagbababa ng threshold ay expulsion. Uy, expulsion. Ayun, kapag natanggal ang 3 senador, magiging 21 ang membro ng Senado. At ang 2/3 ay magiging 14 na lang. Konti Kapag na lang. pinatalsik, ibig sabihin. Expulsion. Pag Biglang tinatalsik. bababa ang kailangan na boto. Pero kailangan ng kwan dyan, final conviction. Ito na nga, dito papasok ang political paradox. Para mapatalsik ang isang senador, kailangan din ng 2/3 vote. So 16 din, to Ganun kick din. them out. Kaya pala padaming mat to. Ibig sabihin, bago mo mapadali ang conviction, kailangan mo munang patunayan na kaya mo itong gawin. Di ba? So, kailangan mong manalo sa unang laban bago pa magsimula ang tunay na laban. So, ang ibig sabihin ba nito ay imposibleng mangyari ang conviction? Nako, hindi. Far from it. Naalala ko tuloy yung mga lumang G.I. Joe cartoons nung bata ako. Uy, Naalala G.I. niyo ba? Joe. Ang linya nila doon ay, now you know, and knowing is half the battle. G.I. Joe. Yun. Tsaka naman, math is math and politics is politics. May numerical element pero may human element din. Kapag alam at naiintindihan na kasi na ang mga numero at ang forma ng chessboard, mas magiging malinaw ang mga galaw at diskarte ng mga manlalaro. And that's Herman Ayun. Batalas. Pero sa chessboard kasi, mga inanimate objects yun eh. Yes, the human element is there. Eh, yung Senado ba, may human ba ron? Hindi, tanong lang naman eh. No? Meron naman. Kasi nasabi mo, human. Meron. Ideally meron. Or subhuman. Yung senador ba? Isang tawag sa mga senador. Easy. Para akong pinapawisan ng malamig. Doon sinasabi. Pero, talking about mathematics, numbers, eh kung yung 3 hanggang 6 ay posibleng kasuhan, Yes. yung boto ba nila ay pwede magbago? Nako, yun nga. Yun ang human element. Again, if you know, you know. Pwede bang magbago ang boto? At ano ang makakabago sa kanilang isipan? Sabi nga Yung ni Sec, expertise ni Sec, deal making. as Sec always said. Deal making ka raw. Merong gano'n? Merong gano'n sa impeachment? Which screw to turn and which nuts and bolts Parang to tighten. kinausap din to ni Alan Peter. Yun yun. Tama. Because again, math is math. Politics is politics. Ibang-iba yun. At pag alam mo kung ano yung kailangan mo, tsaka ka na makakadiskarte. Yung mga deal-making katulad ng ginagawa ni Sec. Kumaga, hindi lang numbers na ano. Ibig mo ba sabihin, ang mas dominant dyan ay cynical political o talagang mga objective na mga judges Yan. ng babatayan ay ebidensya. Ideally. To which Ideally, Yan. this gives me the perfect opening to return the phrase to Sec. Saan kuweba ka ba nakatira? Yan! Finally! Ang sarap ng feeling. Ang sarap ng feeling. Tagay mo lang, tagay. I have been dying to say that. That is my favorite phrase. And that's a fact. And speaking of facts, papasok na tayo ngayon sa ating segment na Fact Sheet. Mula kay Michael Batin. Totoo, sigurado, garantisado. Gamitin ang Fact
Shit! Can you read it? Mahirapan ako mabasa kasi napakalakas ng ilaw. Speaking of senators, no? Ang senador ay halal ng taong bayan. Naglilingkod para sa taong bayan. Hindi pinatakbo lang ng isang tao at naglilingkod para sa isang tao. Fact sheet kayo! Ang senador dapat nabubuhay sa realidad. Sensitibo sa pinag-aaralan, pinagdaraanan ng ating mga mamamayan. Hindi sa teorya lamang. Ideally, kailangan mo lumabas at makihalubilo para malaman kung nalalabag na ang kanilang mga karapatan. Fact sheet kayo! Ang senador dapat sumusunod sa hinaing at pangangailangan ng Pilipino at hindi sunod-sunuran lang sa nakaupo o gustong umupo para lang mapalawig ang kanyang kapangyarihan at sariling interes. Fact sheet kayo! Ang senador dapat sumusunod sa bawat batas ng konstitusyon. Tama. Hindi lumalabag, hindi umiiwas, at hindi nagtatago sa batas. Yan! Fact sheet kayo! Ang senador dapat ipinagtatanggol ang ating teritoryo. Yan. Ang mga residente Yan. ng ating mga isla. Ang ating mga banging isda. Yun. Ang ating mga Coast Guard at mga sundalo. Hindi ipinagtatanggol ang damdamin ng Pangulo ng ibang bansa. Fact sheet kayo! Ang senador ay senador ng buong bansa. Hindi ng kanyang mga kaalyado lang. Hindi ng kanyang negosyo. Hindi ng kanyang pamilya. Fact sheet kayo! Kung hindi ka senador ng bawat Pilipino, hindi ka karapat-dapat tawaging isang senador ng Pilipinas. Fact sheet kayo! Yan Yan. po ang ating segment na Fact Sheet, F-A-C-T-S-H-E-E-T kayo. Yun. Ha? Shit, ha? Sino ba yung pinapatamaan mo? Mga senador ba yun? Easy, easy. Hindi mo matapos. At syempre, live tayo. Live tayo. Baka maaari nyo replay ito, ha? I will teach you, brother. I'm real, I'm real. I'm here. Real. Mas gusto ko yata yung full tank kayo. O yan, Full tank kayo, full tank kayo. Hindi yan replay, ha? Pero meron tayong 4,924 live viewers. Thank you sa thank you. pag-bye sa Porto Alas. Kahit na wala, andito kayo. After 2 weeks. After 2 weeks, buhay pa rin. Oh, yeah. Live viewer. What's happening? PRTV, we are live and alive. PRTV. At ito ang aming bagong tahanan. Kami nagpapasalamat sa buong management ng PRTV dahil kayo, binigyan nyo kami ng bagong tahanan kahit pa madalian. Ito Ay, yung studio na ito. Kwentong Barbero, Ang galing, Kwentong Barbero, may konting darts, may darts, set, para pwede siyang mag-target practice sa Kaso mga senador. may pintuan, meron bang nilalabas? Baka masira. Bagong tahanan sa isang compound. Yan! Isang compound. Correct. Correct. Ay, yung mga senador na yan, Sek, hindi ka pa rin tinitigilan hanggang ngayon, umuupak pa rin o medyo huminahon na. Parang nahimasmasa na. Na-divert naman. Na-realize nila na wala lang. Wala silang pakinabang sa pagbanat. Diba ang tawag mo doon? Never punch downwards. Di ba? Don't punch below your weight Kaya nga class. pinaka-deadly na suntok ay upper. Correct. Kasi ang hirap Kaya tayo konsulta sa'yo eh. ang hirap asarin nito. Kung kinonsulta nila, pinipayang ko ba yun? Ang hirap kasi niya asarin kasi siya inaasar yung sarili niya. Yeah. Paano ka naman mananalo doon? And again, Paano this mo is ma-troll yun? private citizen Ronald Llamas, a political heckler, never styled himself as an analyst of any sort, an academician or a learned scholar, di ba? Eh, sabi ng DFA, Ano? self-styled commentator. Self-styled extra. Parang ikaw naman yung tumatawag sa network, di ba? At nagpapa-interview. Oo. So, very, very odd choice of words. Sumama pa yung DFA natin. Dito. Alam mo, ang hindi ko maintindihan dyan, pigon na pigon, nag-umbisa to lahat sa isang caricature, di ba, na pinakita ni Commodore si Pu, Jay Tariela sa kanyang presentation. Pigon na pigon. Ang hindi ko maintindihan, Yung cartoon character. if you look at the state-sponsored media of
China, and if you look at the state-sponsored publications of China, Caricature. puro sila caricature. Rule book na eh. Oo, na talagang inuupakan yung Pilipinas. Hindi lang tayo. Lahat ng bansang kalaban Lahat ng nila. bansa inuupakan. So I don't know what the ano is, di ba? Parang Well, it's a classic case of propaganda. Ganun talaga yung mga propaganda. Correct, di ba? World War II, puro caricature ginagamit. So I mean, they can dish it, but they Yeah, can't take they it. can't take it. Parang ganon, di ba? And this is media, meaning to say broadsheet talaga. I think the presentation ni Commodore J was to a private audience. Yes, it is. Sa mga students nga daw. Sa mga students. So, Actually, kahapon meron siyang presentation. Sabi nga, tinakpan niya ng emoticon yung mukha na ni Boo. Kasi yes. baka daw, ano na naman. Pero nag-double down. Unang sinabi ng DFA, yung binabagit mo kanina, ang sinabi nga nila, pati yung mga ibang characters, mga gano'n, diba? Huwag na sumali. Pero nung nagsalita yung spokesperson ng Chinese Embassy, na maaring may economic sanctions, nag-react naman sila na hindi dapat gano'n. So anong tingin mo naman doon, Sek? Are they coming to their senses? Ika nga. Una, hindi nila gagawin yun. Correct. Dahil mas nakikinabang sila sa Pilipinas economically. Mas may surplus sila sa atin. Yung sinasabi, no? Tama daw yan. Halimbawa, unlike Indonesia, Yun. na pinoprocess muna yung nickel nila bago ine-export sa China para may value added yung kanilang produkto at nabubuo yung kanilang manufacturing at saka industry, ang Pilipinas ay ine-export natin yung ating nickel as raw material. Raw material. okay. Tapos ang nagpo-process mismo niyan, China. Correct. Doble yung pakinabang nila. May raw material na sila, nag-i-improve ba yung kanilang ekonomiya by processing that Correct. nickel. No? Yung mga ganun ba? Halimbawa, rare earth. Yung mga black sand mine. Yan. natin, Nako, no? oo. Kailangan niya ng China. Correct. No? Nakikinabang sila dyan. magnetite. Si-export nila sa ibang bansa. So marami silang pakinabang sa atin. Labor, etc. Correct. No? Parang tayo pa may utang na loob. Yun nga. May mga ganyan tao talaga eh. Ay, yung pag sinasabi nila na, hindi, yung mga cheap products nyo sa Divisoria at saka sa SM, wala yan. Correct. Hello. 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 Makukuha mo yan sa Vietnam. Makukuha mo yan sa Thailand. Makukuha mo yan sa India. Diba? At sana, makuha mo rin yan sa ating sariling mga Sunshine manggagawa. Industries. Diba? Kung susuportahan ng gobyerno. Correct. Para hindi lang tayo import ng na yun. import. Support Philippine-made. Support Gumawa rin tayo. Bigyan mo ng hanap buhay. Yung mga unproductive na mga PR firms, survey firms, no? Mga MSME. Parang meron sila, nagkikreate sila ng surplus value. Diba? Para maligtas ka na, hindi ka Ang dami nating mga industry, mga empleyado rito, hindi naman nagkikreate ng surplus. No? So yun ang kaya bagsak ang ating manufacturing. Bagsak ang ating industry. Paano naging first world ang Thailand at saka Singapore? Correct. Meron ba silang natural resources katulad natin? Wala. Anong meron sila? Human resources na limited pero pinaganda nila, dinevelop nila. Anong benepisyo ng Taiwan sa mundo? Semiconductor. Correct. Anong level ng industry ang nasa Singapore? Aeronautics, banking, finance, etc. Yes. So, ano yan? Natural resources? Hindi. Human resources. Singapore nga, napakaliit. Eh ngayon, 91% ng ating education, ng ating learning poverty ay isa sa pinakamataas sa buong mundo. Bagsak tayo sa PISA, no? Sa education report, sa global. Less than 3% ng ating mga elementary ang merong cognitive capacity. How sad. Diba? Yun yung kulang sa atin. Habang ang Vietnam, na nilampasan tayo 3 years ago, ang kanilang learning poverty ay 21%. Kumpara sa ating 91%. So, yan yung it's about governance. And we're an It's about English-speaking leadership. country, diba? May advantage tayo. It's about a strategy of development. Agree. Yun yung kulang sa atin. Ako nga, may kilala ko, may doctorate. Yung pagbase na sa ATTY, ate. Sino nga ba yun? Sino nag-aaral yun? Grabe yun, na professor pa. Tapos ATTY, ginawang ate. Diba? Alam mo, ito ano naman ang masasabi ninyo? Kasi this is one that really sticks in my craw. Talagang ito, inis na inis ako dito. Anong sinasabi niyo dun sa forced dichotomy ng mga sinasabi ng mga ibang tao na kapag anti-China ka, pro-war ka? Yun.
Di ba? Di ba nakakainis yun? Plus, yung sinasabi nila pag anti-China ka, against ka sa people of China. Hindi naman Oo, ibig sabihin, gusto mong, sige, ikaw gusto mo- sumusunod makipaggera ka Tabang dyan. mo eh. Oo, tabang Sabi mo nga eh. ni Robin Hood Padilla, itong mga anti-China, Sila. yung bumabanat sa China, yan ang mga tunay Na. na pro-China. Bakit? Oo. Dahil pinoprovoke nila yung China para tayo ay pasukin, para tayo ay invade. Hello! Nakapasok na po sila sa atin, kaya meron silang mga malalaking artificial islands sa ating EEZ at ayon daw sa kanilang mapa no, na walang coordinates. Yan. Sabi ni Senator Marcoleta, Yan. no, mismo ang Palawan ay bahagi ng China. No? Pinamigay na. Oo. Anong tawag dyan? Line dash line. Capitulationist. Uy, No? big word ulit, ha? Sino ba namang ugo Yan. ang makikipaggera sa China Yes. na merong biggest standing army in the world, biggest navy in the world, Yes. second biggest economy in the world, with 1.4 billion Yes. population? Sino ba namang ugo ka US lang. makikipag-away sa kanila? US lang. Ang ginagawa natin ay dinedepensahan. Depensa. Malaking Depensa. pagkakaiba yun, Diba? mga kaibigan. Ano yung pinagsasabi nyo na tayo ay gustong makipaggera sa China? Depensa lang. Malaking Depensa. pagkakaiba Protect yun. yung aning sa atin. Yun yun. Ako ayoko halimbawa, nakatira ka sa isang subdivision, ayaw mo namang makipag-away sa mga kapitbahay mo, di ba? Malalaking mansion yung katabi mo, ikaw, maliit lang yung bahay mo, ayaw mo namang makikipag-away. Ayaw mo makipag-away. Walang gusto ng gulo. Pero kapag yung kapitbahay mo, nagtayo na ng karinderya Nagtanim dito, mo, ganun. pag uwi mo sa garahe mo, meron na silang doon, video okay na sinetap, abay, ipaglalaban mo yung teritoryo mo. naman. Boss, bahay ko to. Easy. Hindi naman ako nananakop sa bahay Hindi ka makipag-RPG Oo, doon, Hindi naman ako nag-uumpisa ng away, pero kailangan malaman nila, guys, property ko to. Ito yung ito yung titulo. Eh, paano ko sinabi na? Dinidiligan ko lang naman yung mukha mo kasi minawatarkahan kita. Pero ingat sila. Pwede natin lagyan ng tamtak. Yun nga. Pwede natin lagyan ng chiclet. Yung kaupuan. Para didikit sa kanilang mga pantalon. Dahil lang yung panahon namin, yung chiclet na Texas. Yun. Yun, didikit yun eh. Madikit yun eh. Ngayon kasi yung chiclet niya dinidikit. Wala na. May Masyado inequality. ng tame eh. At saka wala na yata chiclet eh. Wala na yata. China na yata yung chiclet na yan. Parang 1981 pa yata ako yung ginawa yung chiclet na Ako yung sinasabi natin kanina, bigyan natin ng boses itong mga walang boses. Kasi ako nasaktan. Hindi ko alam kung ano yung level ng empathy at yung damdamin niya. I was hurt. Ako nasaktan nung sinabi na ipamigay na lang itong Kalayaan Island. Kasi paano naman yung mga residente doon na makapanan? Tapos yung mga nagalit na residente, local official, pinersona ng grata ang ban. Ban Sabi sa ng mga opisyal, sabi nila, wala naman kayong pamasahe para pumunta lang. Diba? Diba? Badge of honor. correct. Badge of honor. PNG, dineclare sila mga mga PNG. survey firm lang nakakapunta rin. Ay pamigay daw. Itong mga kababayan na natin na nandun, ang layo, di ba? Ang layo. May established community, may established government sila, Yes. meron silang, ekonomiya. It's a working community. At sabi nga, di ko lang kung ano nangyari yung isa. Bukod sa hamon nga ni Senator Marcoleta kay Carpio na hindi na natuloy yung debate. Di ba nag-imbita naman itong si Jay Tariela? Yes. Sama ka. Sabi niya, di ba? Sama ka sa Kalayaan. Yes. Actually, guest dapat natin siya. Pero sabi niya, kasi meron siya ngayong pupuntahan. Next time na lang, next time. Dalhin sa Kalayaan. Ako gusto kong pumunta. Gusto kong makita. Kung meron kang mga kababayan na nandoon, na naroroon bilang mga Pilipino, sila yung mga bayani natin, Zek. Ang sagot pa ni Robin Hood Padilla, eto ako, Yan. nakasakay sa isang bangka sa West Philippine Sea. Hindi lang ito puro salita. Action ito. Nandito ako. Pero nung inanalyze yung video, Hello, ang West Philippine Sea, hindi pa pwede ang bangka. Maalon yun. Baka nandun lang siya sa Nabotas Fish Port. Parang jet ski ba yan, Ito Sek? naman, pati kami, inaartihan pa eh. Parang jet ski lang yata yan, Sek. Kaya nag-agree ako sa kanyang asawa. Hindi na siya tatakbo because we don't deserve him. we do not deserve him. Pero, huwag niyong kalimutan, baka lang makalimutan niyo, starting bukas, Uy, nga pala. 40th anniversary 40th. ng EDSA celebration. Sige nga. Nasaan At kayo, ito Sek? nung ay ano? sineselebrate natin sa isang panahon Yan. na yung pinag-uusapan natin Yan, ay relevant lahat. nangyayari. Yes. Itong invasion ng isang superpower sa ating teritoryo. Very timely. At maganda na sa panahon ng 40th anniversary ng People Power ay ang laban natin sa aggression, ang laban natin sa invasion
ay people power sa West Philippines. West Philippines. Hindi military power. Hindi military. People power. Yes, yeah, within, Diba? Civilianize natin. within the lawful Magbangka power. na tayo, papuntang West Philippines. Tama. Ikalawa, unprecedented. Nangyayari ngayon sa 40th anniversary ng EDSA, unprecedented massive corruption. Yes. Diba? Pero, parang puro dilis yung nahuhuli. Dilis lang. Wala bang big fish, na susunod? Tama. No? Di ba Ano ba acquainted nangyari doon sa Blue Ribbon Report? Yun nga, oo. Ano ba nangyari doon sa ICI Report? Nagkapalitan Ano ba pa ng mga nangyari doon sa senadores. ombudsman? correct. Hoy, gising! Yung, kala nyo ba yung outrage ng tao may expiry date? Yan. No? Walang expiry date yan, hindi yan nabubulok. Correct. Lalong umiinit, lalong lumalawak, no? As it Lalong stretches. nagagalit. Di ba, Lisek, may bagong member ng ikatlo. Blue Ribbon. Easy. Nangyayari sa 40th anniversary sa unprecedented impunity. Saka nakakita ng gobyerno na nagpapatay ng 35,000 na kababayan niya. Grabe. No? Grabe. At ngayon, yung umutos niyan, for the first time, Yan. the first Filipino, the first Asian, na kinasuhan ng International Criminal Court. Kaya Correct. proud tayo eh. Yan. The first Asian ever to be charged with crimes against humanity. What Diba? what a sad di ba? Badge of honor. Tapos, honor. meron kang mga senador na nagsasabi na bakit hindi na lang dito itinry? No? Ay, ganun? Ideally. Paliwanag lang po, hindi po ito kaso ng bagan. Yeah. Hindi po ito kaso ng jaywalking. Yeah. Tawag dito ay crimes against humanity. Saan kuweba ba kayo nakatira? Aamayin ko muna itong mga rosas habang pinag-uusapan yan. Kaya pinagdiriwang po natin itong 40th anniversary ng EDSA simula bukas hanggang next week sa ganitong klaseng konteksto. Tama. Tapos meron kang DFA, no? Na ang babanatan, imbis na yung mga Chinese invader, ang babanatan, yung mga nagkokomento. Yan! Sa China, anong klase ka partner ng foreign affairs? No? Anong klase ka? Ano sabi? Ayoko na lang sagutin eh. Init ang ulo ko eh. Tumatas yung BP eh. Hindi natin kailangan ng doktor. Hindi naman high blood si Sek dito. Sige. Sabihin ko sa kanila. Nag-agree ako, Senator Marcoleta, na kailangan talaga magkaroon ng batas sa treason. Yeah. No? Ayun lang baka siya mauna. Peace time. Hindi naman, no? Alam nyo, ang 4 alas, hindi lang kami nagbibigay sa inyo ng political commentaries, ng public service, ng kung ano-ano pang inaasahan nyo sa aming mga utak. No? Kami din po ay tumutulong, sumasama sa lahat po ng mga endeavors ng kapwa natin Pilipino. Kailangan natin magkaroon ng refresher. Ilan sa mga special segments natin ngayon, unahin natin ang One Fine Day. One Fine Day. One fine day. Kasi It was indeed one fine day. One Fine Day. Huwag mo nang kumalas. May one fine day pa. Mga alaskador, matanong lang, paano yung ginagamit ang day off ninyo? Gumagala, nagmamotor o bakyanemen? Linggo-linggo kayong nakikipag-date? Gusto nyo bang makatulong sa mga nangangailangan pero wala kayong tiwala sa gobyerno? Itong programa ng DSWD, siguradong sigurado na kung anong ibibigay mo, matatanggap talaga nila. Imbis na sunod-sunod na add to cart o shopping para sa anak nyo, pwede naman kayong magbigay ng donasyon o mag-volunteer sa Walang Gutom Kitchen ng DSWD. Kung gusto man ng kahit sinong mag-donate, punta lang po sila dito. May mga kawani ng gobyerno rito, may kawani ng Walang Gutom Kitchen na pwedeng tumanggap ng ating mga donation. Sa halagang 60 pesos lang kada tao, makapagbibigay ka na ng masustansyang almusal o tanghalian sa mga nagugutom mong kapwa Pilipino. Since relatively new pa lang ang Walang Gutom Kitchen, may plans pa rin naman sila for further expansion para mas marami naman ang makapag-access nito. Meron tayong mga plano na magkaroon ng expansion, pero kailangan muna namin i-document yung buong proseso at malinaw na makita kung saan ba ang mga dapat pa nating i-enhance, ano pa yung mga dapat nating gawin para mas mabigyan natin ng sapat at tamang
serbisyo yung mga nangangailangan nating kababayan dito sa NCR. For now, NCR muna. But we are planning to have this also in Cebu and other highly urbanized cities of the country. This kitchen is open daily and walang tinatanggihang beneficiary dito. Walang requirements, walang qualifications. Basta't gutom, maglulupa ka man o konyo, papakainin. Kaya nga, walang gutom. Wala kaming target in terms of, dapat homeless lang, dapat babae lang, dapat lalaki lang, dapat bata lang, lahat ay open po itong kitchen na to. Kung nais ninyo magbigay ng donasyon sa Walang Gutom Kitchen, maaaring tumawag o magpadala ng mensahe sa numero 0945-794-8385 o bumisita sa DSWD pag-abot ng programang Facebook page. Yan. Makikita rin dito ang impormasyon kung paano mag-volunteer sa kanilang programa. Yan. Guys, napakasarap pong tumulong. Napakasarap na tayo nagiging bahagi nito. Kahit tuloy ang politika at mga isyu sa ating bansa, tuloy din dapat ang pagtulong natin. Dapat walang nagugutom. Agree ba kayo dyan? Agree. Siyempre, ha? Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan. Bawat issue, may iba't ibang anggulo. Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito lamang po sa... Quattro Aladas! Huwag kayong kakalas sa babalik ang 4 Aladas. Susunod na ang safe space. Siyempre, sa paborito natin teacher. Salamat na. Walang kakala, magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isang puso. Hindi atras, talaga inisyong nagliliyab. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.